tatlong klase ng real estate clients. Dito sa episode na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang iba't ibang business model ng mga real estate clients. So, ilalatag ko yung tatlong nalalaman ko personal na maaari mong ma-encounter as a VA bookkeeper na mahalaga mong malaman para maintindihan mo agad kung paano mo iset up yung libro nila at kung paano mo isosolve yung mga problema nila at maintindihan mo kung paano sila nag-i-income at kung paano sila nag-i-spend ng expenses. At kung paano set up nun, tapusin mo tong episode na to kasi dito ko yan ilalatag. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon na akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Start na agad tayo. Unang-una kagad dyan na real estate clients ay ang pinaka-obvious na rental real estate client. Yung mga rental real estate client, ito yung basically nagpo-purchase ng mga properties para parentahan. Wala naman masyadong special dito sa kliyente na to kasi ganun lang talaga siya. May property siya at pinaparentahan niya ito. At kung anong work mo doon as a bookkeeper, syempre taga-track ng mga rents. Minsan ikaw din yung nagpa-follow up sa mga tenants para magbayad na ng renta nila. Ikaw din yung nagsisend ng notice kung i-evict na sila dahil of the non-payment. Minsan, ikaw din yung naghahanap ng contractor para mag-ayos ng mga repairs and maintenance. Now, ang setup ng libro niya na yan, especially pag multiple properties yung real estate rental clients na yan, is you categorize all the income and expense per property. Meaning, kapag may property siya sa Bacoor, tapos may property din siya sa Laguna, iba ang may tinatawag kasi tayo, especially sa QuickBooks Online, may tinatawag tayong class or location feature. Yan yung doon mo ina-assign kung anong property dapat ilalagay mo or itatrack mo or i-account mo para matrack mo kung magkano ba talaga ang income na total na receive natin per month sa location na to, sa location na yan. So, kailangan mo malaman, maintindihan yung class or location feature. Kasi yan yung usually ginagamit sa QuickBooks Online para sa mga rental property. Kaya importante yan para malaman natin kung magkano yung in-earn ng property na to at magkano yung expense sa property na to. At malaman natin kung may profit ba tayo sa every property. At in that way, malalaman ng ating mga kliyente, especially sa type of client na yan, na yung business na yan, yung properties na yan, ay nag-i-income. Nag-i-spend ba sila ng malaki dito? O kailan ba nila mag-cut ng expenses? O baka may mga kailangan silang gawin para maging better yung cash flow nila at especially yung profit ng per property nila. Ganun lang naman nag-work. Napaka-simple ng rental kasi hindi yan bago sa ating komunidad. Kung anong setup ng rental business dito sa Pilipinas, ganun din ang setup ng real estate rental sa ibang bansa. Kaso may mga pinagkaiba lang onte. Kasi minsan, yung mga rental property na yan, kapag marami na talaga silang properties, nag-hire na lang sila yan ng mga property managers. Ano yung property managers? Yung property managers, sila yung mga nag-aayos ng mga repairs, sila yung nagko-collect ng rent, sila yung talagang nag-aasikaso, nagmamanage ng mga property. Minsan, para ma-account natin yung mga expenses, repairs, tsaka incomes, dahil sila yung nag-a-account nun, sila yung kumukolekta nun in behalf of the client or the owner. Sa property management statements natin makukuha yung breakdown na yan at i-account na lang natin yan sa ating accounting software as journal entry. So, may dalawang set na palang rental. Yung managed by the owner or managed by the property managers. Kailangan mo lang malaman yan. Sa property management statement naman, naka-account naman doon, mas malinaw naman doon kung anong expenses to, saang location yan, yung mga expenses tsaka mga rental na yan, saan natin i-account. Lahat detailed naman yung property management statement. Yan yung kinagandahan kapag nagtatrabaho ko sa isang rental na client, tapos may property manager sila. Napakadali na lang mag-extract ng data, napakadali na lang trabahuin. Kasi convert mo lang sa Excel, import mo lang as journal entry. Ayos, yan yung una, rental real estate client. Alright, next. Isa sa mga type of clients na real estate ay ang build and sell. Ito yung mga kliyente na naghahanap palagi ng mga murang bahay na may malaking potensyal. Ito yung mga type of clients na bumibili sila ng murang property, ino-hold nila, tapos pinapaganda, nire-renovate, pinataasan yung value, pinapa-appraise, tapos in the future, binebenta. Yun yung mga type of clients na ang type ng libro na yan, ang type of books na yan, especially sa QuickBooks or sa kahit na ano accounting software, same pa rin ang setup yan sa rental. Nakaseparate pa rin ng improvements
improvements, kasi may tinatawag na kasi tayong dyan, kapag build and sell yan, para mo kasi siyang inventory. Meaning, asset mo siya, lahat ng mga magagastos mo, especially pag holding costs, improvements, and rehabilitations, lahat yan mapupunta as asset value. Para, yung pagbili mo ng isang property, for example, bili mo ng property is 100 USD, 100,000 USD. Tapos, yun yung purchase price talaga. Yun nakalagay sa asset value ng libro. Kapag may mga magastos kang utilities, magastos kang mga improvements, pinarehab mo, pinarepair mo, pinaganda mo, at yung mga may binayad kang taxes, lahat yan, i-add mo, instead of expenses, ina-asset mo yan siya doon under sa property na yon para magtaas yung value at ma-account mo kung magkano ba talaga yung total na nagastos mo sa isang property at makapag-profit ka or makapag-capital gains yung mga client based sa numbers na i-record. Kaya importante yon na kapag build and sell, lahat ng gastos in a specific property, it should be accounted to the asset account sa isang property. Medyo technical yan, pero yun talaga yung pinaka-nature kapag build and sell. Lahat ng magastos, ipaltos mo doon as holding cost, improvements, or closing costs. Ayos. Now, may mga minsan din kasi mga client na ganito, mga magaling din. Bumibili ng mura, na sira-sira, pinapaganda, hinohold. While they're in holding period, pinaparentahan nila. So, hindi pa tayong property, pinaparentahan nila para may cash flow pa rin kahit paunti. Tapos in the near future, binibenta nila yan, including the nagre-renta, ibenta din nila yan. Parang transition na instead na ikaw yung owner, magre-remit na yung mga nagre-rent doon na sa kabilang owner na bumili ng property. So, yun yung build and sell. I-imagine nyo na lang na ganun yung setup niya talaga sa build and sell. Para kang bumili ng ballpen. Tapos, lahat ng nagastos mo dito sa ballpen na to, pampakintab, pampamahal, binilagyan mo ng gold, diamond, lahat ng recording niyan sa asset value. Para lahat matrack mo kung magkano talaga value nitong ballpen na to kapag ibebenta mo na. Ganun lang ka-basic. Alright, yun lang. Okay, next na agad. Okay, isa sa mga real estate clients na pwede mong ma-encounter as a VA bookkeeper ay ang property management. Ito yung mga type of client na wala silang asset. So, property management because they manage property. They do not own property. So, meaning, yung nabanggit ko kanina na rental tsaka build and sell, usually nag-hire rin sila ng property managers. Because matrabaho po ang mag-maintain ng isang property at lalo na kung maraming property. Yung property manager nakakaalam dyan kung anong ipapaayos, kailan ipapaayos, kanino ipapaayos, kailan yung renta, kailan yung due date, kailan yung taxes, lahat ng mga technicalities ng isang property. Sa property manager lahat yan na naka-specialize. Kaya yung mga property manager, even though they do not own the actual rental property, they are still considered in the real estate business because real estate business naman, real estate clients naman talaga yung mga hawak nila. So, ang libro ng property managers usually ganto. Kasi usually, yung property manager, sila yung nagko-collect ng rent in behalf of the owner. Meaning, lahat ng mga marireceive mong rent, hindi income yan. Pwede mo siyang i-record as income, pero parang temporary income account lang. Palagay natin, to reimburse rent income or sa asset value mo na lang ilagay as rent income payable. Liability account siya. Bakit? Ni-receive mo yung pera pero hindi sa'yo. Kailangan mong ibalik yon sa mismong may-ari. Medyo technical, kaya may tinatawag na tayong Appfolio or mga property manager na mga software because kung namali mo lang siya ng track, namali mo lang siya ng account, maaaring pwedeng ma-loss yung rent at hindi mo ma-account ng tama or hindi mo ma-distribute or maibalik yung actual na rent na nakolekta mo sa property or sa owner na yan. Kasi if you are a property manager, you are not just managing one business na rental. Minsan, kapag property manager ka, marami kang hinahawakang business. Okay lang sana kung isang may-ari, maraming property. Hindi. Isang may-ari, maraming property, multiple na ganyan. Minsan, 2, 3, 4, 5. Kaya yung mga malaking property manager, they hire the actual na mga accountant or they hire actual bookkeeper. Minsan, per owner, per client talaga na hinandle nila because matrabaho ang trabahong yan. Kasi hindi ka lang nagko-collect ng rent. Minsan, ikaw pa ang nagbabayad in behalf of the owner. For example, ganito. For the month of July, may nakolekta kang worth of 10,000 USD. Sa repairs naman na nagastos mo is 5,000 USD. So, lahat ng rent na yan, naka-breakdown yan lahat sa property management statement. At kung ano yung expenses na nagamit mo using the fund of the rent na nakolekta mo, iba-breakdown mo din yan. At yung net nun, less the property management fees. Kasi yung property management fees, yun yung income ng mga property managers. Ano yung net nun? Yun yung isasauli mo sa pinaka real estate owner. Yun yung
pinaka-simplified workflow kapag mga property manager. Kung rental man or build and sell, mas madaling i-track yun. Sobrang basic ng accounting ng build and sell tsaka real estate client. Sa property manager, doon ka magkakatalo talaga kung paano mo gawin yung dapat mag-reconcile, dapat match lahat, dapat hindi questionable, at dapat transparent ka talaga sa mga owner. Kasi trust ang puhunan sa mga property managers. At hindi biro mga pera ang hinahawakan ng mga property managers. And especially, okay lang sana pag nag-manage ka lang, pero lahat ng mga rent incomes ay diretso sa owner. Ibibill mo na lang yung owner kung magkano yung babayaran sa'yo. Hindi na yung property management. Tinatawag na yun as co-hosting, which is, yun yung parang magkamukha ng property management na business. Hindi ko siya pinagkaiba ng property management at co-hosting kasi magkaparehas lang naman silang may essence na nagmamanage ng property ng mga real estate clients, rental or build and sell. Pero, ang pinagkaiba nila, ang property manager, they hold the money. Meaning, ang income dumedirekta sa kanila, tapos yung property manager yung nagdi-disburse ng pera sa mga owners. Ito naman co-hosting, yung renta diretso sa owner, yung expense diretso sa owner. Tapos yung co-host na lang ang nagbi-bill kung magkano yung dapat i-bill sa mga owner. Walang perang dumadaan sa co-hosting. Kaya ganun yung mga real estate clients na possible mong ma-encounter kapag magkaroon ka ng real estate clients. Alright? Yun lang muna sa video na to. Maraming salamat sa pagpanood ng ating episode ngayon. At join kayo sa ating Discord community na nasa description lang sa ibaba. At don't forget to like, comment, and subscribe. Yun lang siguro sa video na to. Bye!